Biglaang may tumatawa sa malaking puno kahit walang tao. Tahimik ang lugar namin tuwing gabi. Probinsya kasi at malayo ang mga bahay sa isa't isa. Sa gitna ng daan pauwi, may isang malaking puno ng acacia na matagal nang nandoon. Sabi ng matatanda, bago pa raw sila ipanganak, nandoon na ang punong iyon. Makapal ang katawan, malawak ang sanga, at kahit tanghali, madilim sa ilalim. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Bandang 11:00 na. Pagod ang katawan ko at gusto ko na lang makarating sa bahay. Paglapit ko sa puno, bigla akong napahinto. May narinig akong tawa. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para marinig mo at mapaisip kung totoo ba o guni-guni lang. Tawa ng lalaki, mabagal, parang pinipigil. Huminto ako at tumingin sa paligid. Wala namang tao, walang motor, walang ilaw ng bahay na bukas. Tahimik ulit ang paligid, kaya naglakad na lang ako. Pero pagdaan ko mismo sa ilalim ng puno, narinig ko ulit ang tawa. Mas malapit, parang nasa taas ko lang. Napatigil ako at napatingala. Nanginginig ang mga dahon kahit walang hangin. Wala akong makita, pero ramdam ko na parang may nakatingin. May tao po ba dyan? Tanong ko, kahit alam kong wala dapat sumagot. Biglang tumigil ang tawa. Akala ko tapos na, pero ilang segundo lang narinig ko ulit. Mas malakas na ngayon, parang natutuwa, parang may nakakatawang nakita. Hindi na ako lumingon. Tumakbo na ako pauwi kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako at pawis na pawis. Kinabukasan, kinuwento ko sa nanay ko ang nangyari. Bigla siyang natahimik. Hindi siya nagulat, hindi rin siya nagtaka. Matagal na yung puno, sabi niya. Kapag may naririnig kang tawa, huwag kang lilingon. Ibig sabihin na pabansin ka. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa ilalim ng punong iyon kapag gabi. Kahit mas malayo ang lalakarin ko, mas pipiliin ko na iyon. Kasi minsan, ang mas nakakatakot ay hindi ang nakikita mo, kundi ang alam mong nandoon lang siya, nagmamasid, at natatawa habang dumadaan ka.